Hi guys! Welcome back to my channel. Kain tayo. Kakarating ko lang. Gutom na gutom ako. Ay, paitan. Niluto ko kahapon. Kain tayo guys. May itlog pa ako dito. Mamaya. Kain tayo. Bismillah. Assalamualaikum sa lahat. Yan. Kain tayo guys. Tagal ko na ng video ay. Gutom ang lola nyo. Sarap yung papaitan ko. Bismillah. Pag nagulam ako papaitan guys, ito. May tika agad na kabang. Hmm. Sarap. Kamusta na kayo mga Inday? Ang dami kong napainit. Yummy. Bira lang kaming kumain ng ganito guys. Tanglad. Hinaluan ka ng tanglad. Ang papaitan ko guys ay laman, liblibro, tsaka isaw. Masarap nga sana to kung meron pang liver. Tanggalin natin yung mga tanglad. Ano? So, ang hirap maglinis ng liblibro guys. Paborito ng mga Ilocano. Kailangan lang malinis na malinis. Masarap yung may konting taba. Taba-taba. Advice ko lang sa inyo. Pag kumakain kayo ng pinapaitan, pag may taba-taba, kayo munang iinom ng malamig na tubig. Inom kayo ng maligamgam na tubig. Otherwise, mag-tea kayo. Ganun. Sarap. Minsan, once a month lang kami nag-uulam ng ganito. At ilang ko, hindi namatay na yung chick.
Masarap, medyo maanghang. Ba ng basket. Next-sakto ko na yung pagkain kong 1 cup rice eh. Wala pa nga 1 cup rice yun. Parang mapapalaban ako sa kanin. Kunti lang naman. Hindi ako makanin guys. Kaso pag ganito ulam, ang sarap. Tapos inom tayo ng tea para matunaw yung mga taba-taba na kinain natin. Kumusta na kayo dyan sa Pilipinas? Ang gulo-gulo ng Pilipinas ngayon, no? Kawawa si BBM. Naglilinis ng kalat ni Duterte. Sorry naman sa mga maka-Duterte. Sa totoo lang guys. Kwentuhan lang tayo konti. Siyempre, opinion ko to, no? Kung hindi lang sana nakialam si former President Duterte, wala sanang ganyang gulo ang buhay ni Sara ngayon. Dapat hinayaan na lang niya si Duterte, BBM. Kaso, para sa akin lang opinion ko lang to Simula na question si Sara dun sa confidential fund niya. Dun na nakialam si Digong. Na dapat tapos ng termino niya eh. Dun siniraan niya ng siniraan si BBM. Pero mo, sasabihan ka ba naman na bangag-bangag araw-araw? Pero kung tutusin, guys, opinion ko lang to huwag nyo kay bash. Akin lang to. Sa totoo lang, wala naman kung tutuusin, kayang harangin ni BBM yung warrant of arrest ni Digong. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, araw-arawin ka ba naman na sasabihan kang bangag, adik, na until na wala pa naman napapatunayan, wala namang nilalabas na ebidensya si Duterte. Yung nilabas ni Harry Roque, AI, halatang halata naman na hindi si BBM yun. Panira. Para makapanira lang sila. Pero humanda yan si Roque at saka yan si Maharlika. Ayan si Roque, sinampahan na ng kaso eh. Nobel, Roque, yari ka ngayon. Yan si Maharlika, malapit-lapit na din yan. Kailangan, pag nanira kayo,
may kaakibat na ebidensya para hindi kayo makasuhan. Diba? Sa totoo lang, wala akong bilib kay Duterte. Binoto ko din yan. Digong. May mga OFW. Pati yan si Sara. Sa totoo lang guys, para sa akin lang. Kung wala si BBM, hindi makikilala si Sara Duterte. Nakilala lang si Sara Duterte dahil sa tatay niya. Yung sinasabi ng mga DDS na kung walang Duterte, walang Marcos, di totoo yun. Hindi kilala ang mga Duterte. Marcos, buong mundo kilala. Nakilala lang yan si Duterte nung pinost ni Amy na magkumandidato siyang presidente. Pero yun nga, sabi-sabi nila, magnanakaw daw si Duterte. Siya ang drug lord ng Pilipinas. Kaya pala, nung panahon ni Duterte, walang nahuling big fish, kumbaga, malaking sindikato. Kasi, kung totoo na siya ang drug lord. Magtataka ka na lang kasi yung balita na yung magic lifter ba tawag doon, yung sa costume biglang nawala, panahon ni Duterte yun. Nagpayaman si Duterte sa pera ng bayan. Mas bilib pa rin ako sa mga Marcos. Siyempre, Ilocano. Kadadaldal ko guys, malapit na matapos. Wala akong makontent. Mukbang na lang. Opinion ko lang yun guys. Hindi naman lahat ng OFW kay Digong. Hindi nga namin naramdaman eh. Tignan mo yung nangyari kay Mary Jane Veloso. Pinabayaan ni Digong yun. Alam mo sabi niya kay Widodo, kung ano ang rules nyo, ipatupad nyo. Hindi man lang niya inapila. Nagmakaawa kaya si Mary Jane Veloso kay Digong. Nung nag-change na ng presidente ang Indonesia, doon umeksena si BBM. Awa ng Diyos naman. Subhanallah. Pinagbigyan si BBM ng bagong presidente ng Indonesia. Si Digong, pinabayaan niya si Veloso. Hindi niya inilaban. Kaya ganun. Marcos pa rin. Diba? Yung mga infrastruktura ni Digong na naumpisahan. 12 lang ba yung natapos sa balita? 100 plus ang structure na sa build ba? $12 lang ang natapos ni Digong. Ay mga DDS dyan, huwag kayong magmagaling.
Katotohanan lang tayo. Kain akong itlog, guys. Gusto ko. 2 eggs every day. Kinakain. Sarap. Sa gabi hindi na ako kumakain ng wala na may usapan natin. Sa gabi hindi na ako kumakain ng kanin. Malinis naman kamay ko. Ang gulo-gulo ng Pilipinas ngayon, no? Si Sarah, ayaw pa talagang manahimik. Tapos na ako, guys. Please subscribe my channel, Zan TV Vlog. At i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa aking buhay-buhay dito sa ibang bansa. Ito yung lemon juice kanina tinimpla. Sarap. Mamaya naman itong isa. Sunga ko. Saging naman. Diba guys? Pray lang tayo. Para kay BBM. BBM lang sa kalam, guys. Kumusta ba yung 25 pesos na ano? Ay, 20 pesos na bigas dyan sa Pinas? Yung mga fake news talaga, fake news peddlers talaga, yung nilalabas nila yung maiitim na bigas. Hindi pa nga nailalabas, sinisira na kagad. May 1, ang alam ko May 1, sabi sa balita, May 1 pa ilalabas yung mga 20 pesos na bigas. Wala pa nga May 1, sirang-sira na. Kaya, mga fake news dyan, mag-ingat kayo kasi hinuhuli na ng NBI mga fake news peddlers. So hanggang dito na lang, guys. Tapos na akong kumain. Wala na akong maikwento. Siningit-singit ko lang si Sarah kay naiinis ba? Bastos ang pananalita, parang hindi abogado. Abogada ba? Kaya kaming mga OFW, tapos na kaming magboto sa absentee voting. Wala akong binotong PDP. Ang binoto ko lang si Abalos, Abi Binay, Tito Soto, Lacson, si Lito Lapid hindi ko binoto. Wala akong choices eh. Si ano lang, Manny Pacquiao. Dapat hindi ko nga iboboto yun eh. Kaso, ayokong makapasok yung mga PDP. Si Pangilinan. Ano to yun? Si Bam Aquino. Pero sa totoo lang, ayoko nga sana. Kaso nga lang, ayokong
binuo ko talaga yung 12. Kasi ayokong makapasok ang mga PDP. Sorry naman. Pro-China kasi kayo eh. Si Marcoleta dati gustong gusto ko yan. Pero nung sumanib siya, nung sinabi niya na wala daw West Philippine Sea, hindi ko na binoto. Nung nakikinig kasi ako nung ano, ay init-init pa. Nakikinig kasi ako sa Quadcom. Nung nagsagutan sila ni Commodore Tariela. Dati gustong gusto ko yan si Marcoleta eh. Tapos sino pa ba? Si Mendoza, Heidi Mendoza, binoto ko yun. Magaling yun, guys. Sino pa ba? Basta, ang hindi ko lang binoto sa Alyansa, si Amy, si Villar, Lapid, si Ramon Revilla, ayoko nga sana. Si Espiritu, binoto ko sa Espiritu. Kahit NPA yun. So, yun lang guys. Pasensya na. Opinion ko lang to. Huwag niyo ako i-bash. Bye! Please subscribe my channel, Zen TV Vlog. Para updated kayo sa aking mga videos, please click the notification bell.